Alright, good morning guys. Happy Tuesday. Nung araw na ba? Anong petsa na ba ngayon? May 19, 2026. Ang oras natin 9:55. At umaambon ngayon dito sa amin. Actually kanina pa to. Kung di ako nagkakamali, mga alas 3 pa lang yata ng madaling araw. Or alas 4. So umaambon, umuulan. So nakaano na ako, nagready na ako. Nagsuot na ako ng protection sa ulan. Hindi naman to kapote guys. Ito ay wind breaker. Alright, so iba kasi yung kapote. Kapote kasi is hindi talaga nababasa yung loob. Pero ito, nababasa pa rin yung inner clothes ko kapag ito yung suot ko kapag malakas ang ulan, no? Pero since na mahina lang naman, ambon-ambon lang, so ito lang yung ginamit ko para hindi masyadong mainit. So yun nga mga bossing, simula na naman ng tag-ulan. So pumasok na tayo sa rainy season. At masasabi kong ito yung kalbaryo na naman para sa mga motorista katulad ko. Sa mga naghahanap buhay gamit ang motorsiklo. Pero isa rin tong blessing para sa lahat naman ng mga farmers, sa mga magsasaka, lalo tigit sa mga magsasaka ng palay, nagtatanim ng mga gulay dahil syempre kailangan nila yung tubig. So para sa mga rider is ito yung pinakamahirap na sitwasyon bukod sa init. Pero sa mga magsasaka ito naman yung kanilang blessing, no? So hindi ko masasabing bad news dahil may mga tao na kailangan ng ulan. At hindi ko naman masasabing blessing sa lahat kasi yun nga medyo mahirap para sa mga delivery o sa mga tao na madalas nasa lansangan nagtatrabaho gamit ang kanilang mga motorsiklo. So ganun pa man, lahat ng itong mga bossing ay nararanasan naman ng kahit na sino sa atin, hindi lang dito sa Manila, maging sa probinsya, at hindi lang naman din dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Meron din namang mga ganitong klase ng klima na pag tag-ulan, tag-ulan, pag tag-init is tag-init. Pero meron tayo mga pamaraan dahil tayo mga Pilipino talagang likas na magaling umisip ng mga paraan para sa mga solusyon kung ano man yung mga pinagdadaanan natin, ano? Pero yun nga, ang nakakatakot dito mga bossing, mga kababayan, dahil rainy season na naman, ay alam naman natin na ang Pilipinas ay isa sa pinaka sinasalanta. Wala pa mang bagyo. Kung nakapanood kayo ng balita nitong mga nakaraang araw, nakaraang linggo, mayroong mga pailan-ilan na lugar na binaha at talagang halos malubog sila sa tubig, no? Wala pa man tayo dun sa mga sinasabing mga malalakas na ulan dulot ng bagyo. Ito ay mga kumbaga common na nararanasan kapag mga gantong buwan. Tatandaan ko tuloy ng mga bata pa kami, kapag bakasyon sa school, hindi kami makapaglaro masyado kasi nga laging umuulan. So napagtanto ko ng bandang huli na yun pala talaga yung season, kaya pala tinapat na bakasyon yung buwan na yon, dahil yun pala talaga yung buwan na madalas ay may ulan. So yun nga, ang point ko dito mga kababayan, dahil nandito na naman tayo sa rainy season, malamang marami na naman tayo mga kababayan na lulubugin sa baha.
So yung ulan, yung bagyo, wala pong kasalanan lahat ng yan. Hindi ho kasalanan ng rainy season, hindi kasalanan ng bagyo. Kasi kahit saan lugar, kahit saan bansa, meron pong bagyo. Meron hong dumarating na ganitong klase ng dilubyo, no? But ang tunay at higit na may kasalanan, siyempre, tayo. Una, yung mga pagtapon natin ng basura kung saan saan, na siyang bumabara sa mga lagusan, sa mga daloyan ng tubig. At higit sa lahat, yung ating gobyerno, no? Hindi natin maiaalis na obviously talagang napakalaki ng responsibility ng ating gobyerno para sa mga ganitong klase ng ah, nangyayari sa atin kapag katag-ulan. Bakit? Ang ibang bansa, katulad na lang ng Japan, or yung karatig na lang natin, Taiwan, Singapore. So lahat sila mga bossing nakakaranas ng mga matitinding pagbaha, bagyo, pero mas mabilis silang nakaka-recover. Ilang araw lang recovery agad. Dahil yung kanilang mga drainage is talagang konkreto, maganda ang pagkakagawa, may plano, at hindi tinipid. Hindi tinitipid sa budget, hindi tinitipid sa materyales. My point is, kaya tayo nagkakaroon ng matinding pagbaha at nauuwi pa sa pagkamatay ng ilan nating mga kababayan. Siyempre dahil sa ating gobyerno. Bakit? Meron tayong pondo. Meron tayong napakalaking pondo na alam naman natin wala nang hindi natin maitatago na, no? Dahil number 3 na nga tayo sa buong mundo sa pinakakorap na bansa, no? So ibig ko sabihin, meron tayong pondo para pagandahin, gawing dekalidad, gawing pinaka-safe yung ating lugar para sa mga pagbaha. Dahil yung baha po, yung bagyo, hindi na po siya bago. Maintindihan ko kung ito'y nangyayari lang ng mga nakaraang taon, ng mga nakaraang 10 taon, pero hindi eh. Ako po ay 40 years old na, 41 years old na, at namulat po ako dito sa mundong ibabaw. May bagyo at may baha na po. So saan ang problema? So di ba wala namang problema doon yung bagyo at saka yung baha. Hindi sa kanila nanggaling. Ang may problema yung ating gobyerno na nabigyan ng authority, nagampanan at isaayos sana yung ating bansa para magkaroon ng magandang drainage, magandang daluyan ng tubig para just in case of emergency na magkaroon ng dilubyo, malalakas na bagyo, eh hindi tayo mapipinsala ng matindi dahil mayroong maganda sanang drainage na daluyan ng tubig. Pero anong nangyari mga bossing, mga kababayan? So kabit-kabila naman na obviously talagang walang nangyari sa bilyon, trilyon pa nga umabot yung pondo na para sana sa flood control na sana ay nagawa ng maayos, no? Hindi man sana naging perfect, hindi man sana lahat naging kumpleto, pero kahit paano sana ay marami pa rin ang natapos, marami pa rin ang mga flood control na gumagana sa ngayon, no? Ang nakakapanglumo nga lang dahil nga dyan sa nangyaring yan, naglabas pa sila ng another milyong budget para imbestigahan. ICI, nagkaroon pa sila ng investigasyon at pinunduhan ng napakalaking pondo, but until now wala pa rin pong resulta or magkakaroon ba ng resulta. Yung halagang 42 million na ginawang pondo para maimbestigahan itong flood control o ghost project nitong mga kawatan sa gobyerno
Alam nyo mga kababayan, wala naman sana tayong magiging komento para dito dahil gumagana naman yung ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kumikita naman tayo sa araw-araw dahil ah, meron naman akong regular na income. But ang kawawa dito talaga yung kababayan natin na ayan na naman, darating na naman yung tag-ulan, tag-bagyo, pero wala pa rin nagbago, wala pa rin naging solusyon doon sa unang problema, no? So hindi man tayo apektado sa mga tag-ulan dahil nasa lugar tayo na hindi binabaha, pero hindi naman tayo tao na walang pakialam, di ba, sa mga kababayan natin. Dahil meron din tayo mga kamag-anak na kung saan ay naapektuhan din ng mga hagupit ng bagyo at matinding pagbaha, no? So kaya nagkakaroon din tayo ng mga komento para dito. Although hindi naman tayo papakikinggan, dahil hindi naman tayo kumbaga popular or sino ba tayo para mag-comment. Pero bilang isang Pilipino, nakakapagbigay tayo ng komento kasi lahat tayo damay, lahat tayo nagsasakripisyo. Katulad sa krisis ngayon, di ba? Lahat tayo apektado. Lahat ng ating hanap buhay, lahat ng ating negosyo, lahat apektado. Kaya wala lang, nakakadismaya, nakakalungkot isipin na dumating na naman tayo sa point na tag-ulan, tagbaha, pero wala pa ring solusyon na nangyayari doon sa mga unang problema natin tungkol dito sa pagbaha at pag-ulan, di ba? So kumbaga hindi pa tapos yung unang problema, ito na naman yung kinakaharap nating another problem, di ba? Tapos wala nang ginawa Kongreso, wala nang ginawa kundi magpabagsak ng mga kalaban sa politika na imbis na sana gumagawa ng batas, ng solusyon para sana sa mga ikabubuti, solusyon para sana sa kung ano yung mas makakapagpaganda ng ating sistema sa bansa. Katulad ngayon mga bossing, napakahina lang ng ulan na to, pero kung makikita nyo itong ating dinadaanan, ayan, lampas talampakan na yung tubig, di ba? Napakahina pa yan. What more pa kaya kung makaranas tayo ng matitinding pag-ulan na naman, di ba? So nakakadismaya. So anyway mga bossing, mga kababayan ko, nandito na ako sa San Pedro at ayun, buti na lang at nagsuot ako nitong kahit pa paano hindi naman to kapote, windbreaker, at so kahit pa paano ay nakaka protection naman sa atin. Pero yun nga, basa pa rin ako nito pagdating ko ng trabaho dahil ang trabaho ko po ay medyo malayo, almost 22 km yung aking binabiyahe daily, and then 22 km pabalik, so 48 km po ang ating trabaho. Okay, so kaya nasasabi ko minsan na ito'y isang dilubyo na naman dahil nga madalas po akong nakamotor papunta sa trabaho dahil sa mahal nga ng gasolina. So talagang ito yung pinaka the best na solusyon, motorsiklo, dahil makakatipid tayo sa oras, sa gasolina. Yun nga lang, pagdating ng gantong tag-ulan, kung minsan nakakapanlumo, no? Pag nakakakita ko ng mga dinadaanan kong lugar dito na makikita ko yung street, lubog sila sa tubig. Lalo dito sa may bandang Binyan, napakarami ng lugar dito talaga na hanggang ngayon. Dito rin sa San Pedro, lalo dyan sa may landayan, pababa, papuntang sa may tabing dagat o tabing lake, Laguna Lake. So napakarami dyan ng lugar, ng bahay na binabaha. At ang masakla pa dyan, kahit walang ulan, laging basa, laging may tubig. Delikado.
Alam niyo kung bakit delikado? Kasi yung tubig na matagal nang na-stuck. So halo-halo na dyan yung mikrobyo. Halo-halo na dyan yung may ihi ng daga, may mga insekto na pwedeng may mga pumasok na sakit sa mga tao na makakaapak, lalo na kung may mga sugat sa paa. So marami tayong mga nakikita dito mga bossing. Laguna pa lang to. So, maraming mga naapektuhan dito palagi ng baha. So then again mga bossing, mga kababayan, siyempre muli hindi natin mayaalis na sa gobyerno ang sisi. Hindi pwede nating isisi sa ulan, hindi natin pwedeng isisi sa bagyo, dahil ang bagyo po siguro naman kahit sino sa atin dito ipinanganak na nandyan na yung bagyo at ulan, di ba? So pero yung gobyerno natin kahit gaano nakatagal, wala pa rin ginagawang mainam na solusyon para sana gawan ng sistema itong mga pag-ulan-ulan ngayon sa ating bansa o yung pagbaha, no? So ganun ang nangyayari sa atin. Anyway mga bossing, nandito na ako sa Barangay Canlalay, Subinyan, Laguna na to mga boss. At ayun nga, bossing! So medyo kumakalma na dito. At kahit na medyo may konting ambon, ramdam ko pa rin yung init ng araw dito sa kinalalagyan ko ngayon mga bossing. So muli, magandang araw, magandang umaga, magandang tanghali or hapon saan man kayong sulok ng mundo o saan man kayong bansa. So stay safe everyone. Sa lahat ng mga kababayan OFW, maraming salamat nga pala no, sa mga nakasubscribe sa aking YouTube channel. So please, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe, lalo kung napadaan ka lang dito sa aking channel, so please don't forget to subscribe, like, and share nyo rin po ang mga video ko for more. Alright? Sa lahat ng ating mga silent viewers, maraming salamat sa inyo mga bossing. At nandito nga pala ako ngayon sa Binyan, Laguna para doon sa mga nakakapasok lang mga bossing. So mag-iingat po tayo palagi. Panahon na ng tag-ulan sa aking mga kapwa rider na nagtatrabaho gamit ang motorsiklo. So saludo sa inyo mga bossing, lalo na yung mga delivery ng mga pagkain, dahil siyempre sa trabaho namin mga idol, sa totoo lang mga kababayan ko, ay madalas ang aming paraan ng pag-order ng pagkain, lalo't wala po kaming mga mabilhan ng pagkain doon sa trabaho dahil medyo puro restaurant, no? So ang aming paraan, ang way namin ng pag-order lahat is Food Grab, Food Panda, which is puro rider yung aming pamamaraan. So, 'di ba? Napakalaking tulong, umulan, uminit, anumang oras na gusto mong kumain or mayroon kang gustong kainin, meron tayong mahihinga ng tulong, may hinga ng tawag dito ng serbisyo. Yan yung mga rider. Kaya saludo sa mga rider na umulan uminit ay nagsiservisyo kayo sa amin, no, sa karamihan sa mga Pilipino na mahilig mag-order online ng pagkain, no. Kaya sa lahat ng mga kababayan ko na mahilig umorder, syempre meron kasing mga tao talaga na medyo sensitive, ayaw nung mga nalilate, ayaw nung mga matagal yung delivery. So hindi po yan may iwasan.
Dahil ako man po ay nasa joyride at paminsan-minsan bumabiyahe po ako, although hindi pagkain yung dala ko kundi pasahero o tao, pero mayroon po kasi mga times na talagang hindi maiwasan yung pagkakaroon ng delay. Bakit? Nandyan yung traffic, nandyan yung aberya sa daan, nandyan yung kung hindi man traffic biglang uulan. So may mga ganun po, kaya dapat maging pasensyoso po tayo sa ating mga rider na kung tutuusin parang ginagawa natin silang utusan. Bilhan mo ko to, bilhan mo ko yan, bibigyan kita ng upa. Parang ganun eh. So my point is, kailangan kung nabibigyan naman tayo ng serbisyo ng mga rider, lalo higit yung mga nagdi-deliver ng pagkain, so bigyan din natin sila ng magandang treatment, no? Sa totoo lang mga bossing, nung nakaraan awang-awa ako dun sa rider na naka-receive ng book o yung aking naabukan ng Grab. Nag-order ako, I think 2 weeks or 3 weeks ago sa Manginasal, San Pedro. Kasi walang ibang Manginasal dito sa Muntinlupa kundi karating lugar o dito sa San Pedro nga. So mabilis lang naman siya. Parang nakalagay doon is 30 to 35 minutes. Pero wala pang 30 minutes na ihatid niya na niya yung pagkain. Ang nagulat ako, no? Kasi hindi kasi normal na kapag may nagdi-deliver or nakaka-receive ng booking, nagme-message siya. Kadalasan i-message niya is na-receive ko na yung booking, ready to deliver, mga ganon. O di kaya naman ay make sure po na tama yung PIN. Kaya mga ganyan. Pero iba yung na-receive ko dun sa aking rider na nabukan. So ang sabi niya ganito, sir, baka po pwede padagdagan naman po yung aking baka po pwede na makahingi ng konting tip kasi po napakamahal ng gasolina. Although hindi naman ako sumasablay kapag may mga ganon deliver, anytime na nagpapadeliver ako, lagi naman po talagang may pasobra. Like example, halimbawa yung babayaran ko is 350. So madalas po ginagawa ko 400. Alam ko po kasi yung hirap. Kung mayroon nga lang akong malaking pera na ibibigay, hinihigit pa sana sa mga tip na natatanggap nila yung ibibigay ko. Kaya lang, dahil nga sa hirap nga din naman ng buhay, no? Dahil ordinaryong empleyado lang din naman ako. So hindi ako makapagbigay ng malaki. Pero never po ako nagpa-deliver na hindi ako nagbigay ng tip. No? Dahil kahit malaki, maliit, napakalaking ano po niyan, napakalaking tulong po sa kanila niyan. Makakapagpabuka na ng bibig nila para sa konting ngiti. Yung pabarya-barya, 10, 20, masaya na po sila niyan, mga bossing. Kaya madalas kapag nagpapadeliver ako, talagang nagbibigay. Automatic po may tip. So yun nga, no, nagulat lang ako dun sa pagkakasabi niya na yun. Hindi po kasi normal na mini-message. Dahil sabi nga na naglakas loob na lang siya. Baka makahingi ng tip o padagdagan yung kanya shipping fee dahil sa mahal ng gasolina. So nakakawawa, di ba? Na hindi naman dapat nila i-message yun o gagawin yun na parang dating nanglilimos, no? Pero dahil nga sa hirap ng buhay, hindi natin sila masisisi. Then again, ang problema, another government na naman. Gobyerno ulit. Wala ang iba. Gobyerno ulit. Dahil kung tutusin mga bossing, mga kababayan ko, yung ating gobyerno, napakalalaki ng sahod ng mga yan. Sobrang lalaki na ng sahod niyan. Hindi na nila kailangan dapat mangulimbat, mangurakot. Dahil ang lalaki na ng sinasahod ng mga yan. Isa pa, hindi naman ganun kahirap yung kanilang trabaho. Nakaupo sa opisinang malamig, lagi naka-jacket dahil giniginaw. Samantalang yung mga tao na nagsasakripisyo para may pumasok na tax at para magkaroon ng hukurakutin yung mga taga-gobyerno natin ay naka-jacket dahil mainit. Sila naman
naka-jacket dahil sobrang ginaw, 'di ba? Ay nako, anong nangyari? Anong nangyari sa ating bansa? Anong nangyari kay Juan de la Cruz? Anyway, again mga bossing, nandito na ako sa Carmona, Cavite. At patawid na ako ng Binyan para maka-access ako ng Santa Rosa. Alright? So muli maraming salamat sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers, at lalong-lalo na sa ating mga silent viewers, mga kababayan, saan man kayong sulok ng mundo. Stay safe everyone. God bless and see you on next vlog mga bossing. Hanggang dito na lang ang ating video and bye bye.